Okay, bumabalik po ako at may mga questionnaire ako regarding konti na lang to. At based kasi sa mga experiences ko, kasi minsan we are faithless. Akala mo you are faithful. We are faithful to God, faithful Kasi mapapractice natin if we learn how to be faithful to God, you are faithful to your to your partner, you're faithful to your siblings, to your parents, ganon. We need to practice this one kasi God is, and despite, okay, di ba yung pinakalas na sinabi ko sa inyo, in the end, God was faithful and they came to be counted faithful as well. No matter what ang ginawa natin kasalanan, God is still remain as faithful sa atin. Okay? Naiiyak ako kapag nalalaman ko, sinasabi ko, God is faithful. 5 years of unbelief. Hindi kasi sabi ng Lord, dito ko makikilala yung God's best ko. Dami ko nakilala. So, there are times na marami po ako nakilala, pero naging, mafe-feel mo naman eh. Pero isa lang tao, ilang tao ba? Next year pa ng 1993, meron pang niloloko-loko sa akin, isang Filipino. Pero hindi pala. Kasi missionary, gusto ko kasi may missionary heart yung magiging partner in life ko kasi gusto ko mag-mission. Nung nasa PLDT po ako, nagsushort term mission ako, nagpupunta kami Kalinga, Apayao, o wala na pala, hiwalay ng Kalinga tsaka Apayao. Saan ba ako? Kalinga, Apayao. Apayao yung malapit sa Cagayan, Kalinga yung malapit sa Ilocos. So, doon po kami sa Apayao. Umaakyat po kami, nagdadala kami ng Bible. Tapos, I really love mission work. Tapos, pupunta kami sa Benguet. Makakakita ka, mag-evangelism ka, ang layo-layo ng mabahay, Tapos, nagdala kami ng Bible. Alam mo, one thing that I really love people in Benguet, lalo na sa Bugyas, nagdala po kami ng Bible. Tapos, syempre, may fellowship. Mga bata, alam mo, after, siguro 3 days lang kami doon. Ang maganda experience ko din. Pag naging missionary ka, marami po kayong experiences. Yung maliligo ka sa malayo. Magpaano ka pa ng tubig mo. Kailangan isara mo lahat yung kung hindi maubobosohan ka. Kasi nasa bundok po kami. Pero one thing I really admire people from Bugyas. Or sabi mo lang sa Benguet. Pagkatapos po namin, pag uwi namin, ang sabi ko sa'yo, ang dami mong patatas, marami kaming cabbage, lahat, Baguio beans, tapos ano pa ba mga okra, hindi okra, sayote. Pagdating ko sa bahay namin, sabi ng mami ko, nandoon ang mami ko, kasi ang mami ko, once in a while, every other, nagbibisita sa amin sa Manila. Tapos, sabi niya, ay, ang daming gulay, mag-chapsuy na tayo. Oo, ang babait after the mission. So, ang prayer ko sa Lord, sana po, ang prayer ko, Lord, ay isang missionary by heart. Okay. Yan isa sa mga specific. Pero, ang asawa ko si Lance, he might not understand much of the mission. Hindi siya nagmi-mission work. But his heart is for the mission. Nagbibigay po, giver po ang asawa ko. Ay kaya pag minsan pupunta ako, Han, I'm gonna go give this to the people. Ay kaya nga nakita niyo po, nagpunta kami ng Pilipinas. Meron po kasi ako sinusuportahan na 5 magkakapatid na orphan. Orphan in the sense the mom already died and the dad is in the jail. Kasi may ginawa po siyang hindi maganda sa 2 anak. Okay, so ang nag-aalaga sa kanyang lola, I heard sa kapatid ko ngayon, minomonitor pa rin naman ng kapatid ko kasi marami na pong nag-promise na sa kanila, kaya I stopped helping para matulungan ko naman ng iba. Kasi po, ang ginawa po namin, sabi ng asawa ko, can they live in that house? Alam mo yung mga barong-barong, yung bubong mo, nilalagyan mo lang ng goma ng sasakyan? Gulong goma. Gulong ng sasakyan. Syempre pag isang typhoon na yan, 'di ba, wala na. So anyway, sabi ng asawa ko, that's one thing that I really love my husband for.
He said, can we build them a house? Magkano kaya when we built a house? So, I did. Siguro mga $4,600. Na-build ko yung bahay nung may kwarto sila, meron silang kusina, meron silang banyo, at saka may living room. And glory to God, yung mga kaibigan ko, shout out ko si konsehal na Cynthia. Meron din kasi may hardware sila. Nag-donate siya ng yung yung sa floor, yung yung sa sahig. Do tagpi-tagpi, it's still the same. Ano yun? Parang tiles, okay? Yung matira-tira niyang tiles na hindi na mabenta, binigay. So, nagawa ng paraan. Tapos, shout out ko din ang BFF ko na Joy, kasi meron siyang hardware, and meron siyang houseware. Yung upuan at saka lamesa. Tapos, itong kapatid ko sa Panginoon, si Oni, Christian din siya, mahilig siya binigyan akong $200. Sabi niya, sis, para dun sa mga alaga mo, pagpagawan mo sila ng higaan. So, isang malaking higaan tapos mayroong pataas. So, talagang may kwarto po sila. Then, shout out ko sa aking kapatid na si Dina. Siya po yung asawa ng dating vice mayor, kasi ngayon hindi na siya. Kumbaga retired na yung bayaw ko. Pero my sister is still so what do you call this? So active, kasi yung pamangkin ko, konsehal ngayon. But my sister is very active sa women's group, na marami silang tinutulungan, pero hindi ina-announce. Sikreto. Ito yung mga sikreto nga bigay niya sa akin. So anyway, nagkaroon na sila ng bahay, ang mga bata. Minomonitor. So the reason why sinasabi ko po to is because I really like a man who has a mission heart, and God gave me a man who has a mission heart. Okay? Though hindi siya physical makapunta doon, merciful giving siya. So, yun. And ang dami, alam nyo, 5 years din po ako talaga nag-struggle. Ang daming tinuro sa akin ng Lord bago kung ano ako ngayon, dahil sa aking faithfulness sa Panginoon. Many times po, matigas ang ulo ko. Ayaw kong maniwala, pero God still snap me back, parang ganon. Ay, dito ka. Tuloy mo yun. Pero despite of that, nagti-teach po ako sa Sunday school, open ko bahay ko sa Bible study, tapos may need pa kami mag-pray sa isang mahirap. Meron pa kami pinagpipray. Isa po siyang Scientologist na hindi naniniwala kay Jesus Christ. Talagang pinagpray namin, asawa ng aking kapatiran. Pero God is so faithful. Despite of my disbelief. Makikita nyo, sana po. Ito pong natin, faithfulness self-questionnaire. Self-examination questionnaire. Okay, pakinggan nyo ha. Number 1, how loyal am I to God? Does my faith place God as the first priority in my life? How? Am I loyal to God? Ngayon po. Noon pa talaga, loyal na ako kay Lord. Okay? Pero, does my faith place God as the first priority in my life? Actually, sa prayer ko noon, the reason why I'm praying for God's best, kasi galing sa Panginoon. God first ako eh. Sumunod na asawa ko. Susunod na. Kaya, alam mo siguro, dahil sa magandang puso ni Lance, binigay po ako sa kanya. Kasi po, hindi sa future pala magkakaroon ng sakit. May sakit po ang aking asawa, yung kanyang Parkinson, na inaalagaan ko po talaga yung asawa ko. Na tinuruan talaga ako ng Panginoon. Yun ang faithfulness ko sa Lord, na ito binigay niya sa akin. Naalagaan ko, where we're having a very nice, despite na meron din mga ibang consequences, pero we put God as a center in our relationship. Okay? So, how? Sinabi, the first priority, syempre, I obeyed God.
Number 1 yun. Ang dami. Number 2, what obstacle are there to my faithfulness? Why do I have difficulties trusting God? Kasi believe, ano po tayo to see is to believe. Kasi lagi tayong ganyan. To see is to believe. Di tayo naniniwala kaagad. What if God really giving you a promise? Pound nyo po yan. Biblically, read the Bible about promises, and then pag-pray nyo, never nyo quit ang prayer. Okay? Oh, ang daming obstacles, but you have to think, every obstacle, God is teaching us. And makikita nyo ang faithfulness ng Panginoon. He will never leave you. Isa na yun sa faithfulness niya. He will never leave you nor forsake you. Hindi niya po kayo pababayaan. Akala nyo, pababayaan kayo? Hindi po. Siya po ay nandyan. Kung nahuhulog na kayo, inaano pa rin kayo, binabounce back niya kayo. Ganun. Experience ko po yan. So number 3, am I satisfied with spiritual evidence, or do I always depend on physical evidence for my beliefs? Yan po ang kulang sa atin. Yung spiritual evidence. Yung lagi po yung, kasi physical evidence, lagi natin nakikita, pero hindi nyo kaya minsan wala na po akong, marami na akong pinag-pray, marami na po akong minsan may time po na wala akong ipag-pray. Nakaupo lang po ako dito. Lang ako, Lord. Sige, Lord. Nakikipag-usap ako sa Lord, tapos magbabasa ang Bible ko. Wala. God is there. Sinishare ko to sa aking mga kapatid ko sa chat group ko. Akala kasi ng ibang tao na puro chismis po kami. Hindi po. We lift up our spirit together. Pag may sakit, may na down, ganun, we lift up each other. Okay? Kaya I love my new family dito sa YouTube, yung mga naging kaibigan ko dyan. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Pag nagkakaroon, sinasabi ko, pag medyo down sila, worship. Tapos just always pray na God is always there. That's why mismo sa salita nila, they always say God is here. God is with us. So number sinabi ko? Number 4, what areas of my life are not completely faithful to God? How can I change them? Sinusubukan ko po ang pagkain ko. May isa po akong vlog. Papakita ko sa inyo ano nangyari sa aking blood draw. May good and may bad. So, kailangan i-change ko totally. Ibang vlog po yun. Para po makinig po kayo. Mabait. You know, one thing that I'm thanking God for is my doctor, si Dr. Gray, explain, may drawing pa siya sa, parang ako, mahilig mag-drawing. So, abangan ninyo. Hindi ako faithful sa Lord. Pag sinabi ko, Lord, magpa-fast ako, hindi ako kakain nito, hindi. Minsan, nagiging natetempt akong kainin. Pero, maliit yun, pero malaki pa rin yun. Kasi katawan ko this is the temple of the Holy Spirit. So, kailangan alagaan ko. Okay, how do we demonstrate more faithfulness? Ito na. It takes a lot of faithfulness to make an invisible being and an ancient book the very center of our lives. We must allow our belief and trust in God and the teaching of the Bible to shape our thoughts, speech, actions towards God and others. Yeah. Hanap kayo ng isang Bible study group. Dapat Bible-centered, Hindi po yung sarili lang nila. It has to be Christ in there. So, how do we grow in faith and faithfulness? We can write out a list of reasons we believe the way we believe. If we are lacking in spiritual evidence in some areas, we can, ito na sinasabi ko, study, pray, and meditate about those areas where we are weak in faith. Hanap po kayo ng Bibles. As much as alam ko, there's a lot of people who wants me to do Bible study.
ayoko po sa YouTube. Gusto ko yung group chat, pero titingnan ko po kung makakuha ako ng Zoom so that everybody can hear and listen, okay? Or din sila, makakapag-share din. Number 2 is remember and think about God's faithfulness in every area of life, protecting and providing for us, giving us forgiveness of sins, promising us eternal life, and His coming kingdom of peace. We can let His faithfulness inspire our commitment to be faithful. Okay? Number 3, make God and the other people a priority in our lives. How? We can make a list of our relationship and commitment, and then honestly evaluate ourselves on how faithful we have been, and any unfaithful behaviors and practices have to be eliminated from our lives. Okay? Faithfulness is more than just being there for someone. It is a total commitment and loyalty to God that flies in the face of human reasoning. We may easily believe in God, but it takes faithfulness to actually believe in His teachings enough to change our lives. You got to study more about faithfulness. Yeah, we need to study more. Ito na po, end na aking faithfulness. Di ba, ang haba. Pero ang ganda-ganda po ng This is one of the best na pinag-anuhan ko. Kasi dito, pinag-ano ko to it happened to my life. So guys, thank you very much. Ako po ay pagbalik ko na siguro November na. Kasi pagbalik ko from Korea, mag-fly pa ako sa Las Vegas. Kasi ang asawa ko is flying to, pero they're staying at Trump Hotel. Kaya gusto ko sumunod kasi I wanna see that place. So anyway, thank you very much. And I'm gonna start my prayer kasi alam mo, ang dami-dami ko. Halos siguro 40 na people ang nagpapapray. So anyway, thank you very much. Don't forget to like and subscribe. And I'll see you soon. And watch out sa mga Korean vlogs ko. Thank you!